Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, may naipon na naman tayo na 12,000 pesos sa ating GCash number na kailangan nila ng tulong ngayon dahil may hinihintay silang warrant of arrest na ang recommended bail is 100,000 each of them. Kaya kailangan nila ng 1.5 million. So ito ang GCash number natin ngayon, 0999191486. Pangalan is Reniboy Julian. Address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. Pwede na rin kayong magpadala sa Sendwave, Palawan, Cebuana sa number na ito. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong video posted by SMNI News Online. Paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas kung bakit humihina ang ating ekonomiya. Sad-sad ang ating ekonomiya, yung second quarter growth natin is only 2.3%. Anong dahilan? Pakinggan natin. Idinetalye ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang dahilan kung bakit humihina o bumababa ang economic growth ng Pilipinas. Kung ano ang mga ito, alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Sa pagtalakay ng Senado sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP, tinanong ni Senator Camille Villar ang Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa mga dahilan ng paghina ng Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas. Nais ng senador na malaman ang tunay na kalagayan ng ekonomiya, gayon din kung paano ito nakaapekto sa buhay at kabuhayan ng mga Pilipino. Paliwanag naman ng BSP. So GDP growth did fall to 2.3% in the second quarter of 2026. What were the reasons behind the drop in GDP growth, and what are the factors that you foresee that will enable us or that will enable it to increase in the next 2 quarters? I think the main factor is obviously the collapse in government investment, but this is in an effort to discipline government spending, which is understandable. And the government, I know, is making strenuous efforts to accelerate investments. Nauna na ring inihayag ng iba't ibang business sector na isa sa pangunahing dahilan ng paghina ng mga mamumuhunan sa bansa ay dahil sa isyu ng korupsyon. Partikular na tinukoy ang maanumalyang flood control projects. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaga sa 2.3% ang economic growth ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2026. Mas mababa ito kumpara sa 2.8% na GDP noong unang quarter ng taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno. Ayan. Lack of investments, both foreign and local. Kaya bagsak ang ating ekonomiya. Nasaan na yung pinagmamalaki ni Auntie Claire, pati ang presidente. Pati si Manny Pacquiao, sinabi niya ito na, sabi niyo, corrupt ang presidente. Bakit ang Pilipinas ang pinaka fastest growing economy sa Southeast Asia? Wala na-booking na sila. Yung comparison ng economic growth, 5 ASEAN nations, nasa pinakamababa tayo. For second quarter of 2026, pinakamalaking growth is Vietnam. Kagabi, kumain kami sa Vietnamese restaurant. Ang sarap ng pagkain nila. Tapos, parang nagkakaroon ako ng interest na mamisita sa Vietnam. Mag-tourist doon. Kasi, yung hirap nila, yung pinagdaanan nilang giyera, 1970s. Ngayon, nakabangon na sila. Tapos, ang lakas ng tourism nila. So, Vietnam, ang pinakamalay, 8.3%. Sumusunod ang Malaysia. Economic growth nila is 6%. Sumusunod ang Singapore, I think
and then Indonesia 5.4%. Sa atin is only 2.3%. Mas malaki pa ang economic growth ng Davao Region nung 2025, ano? Ang kabuuang economic growth ng bansa is only 4.4%. Ang Davao Region is 5.1%. So, nasa na? Nag-collapse ang investment lalo na foreign investors. Wala nang tiwala dahil sa talamak na korupsyon. Tapos sasabihin pang Pangulo na ang kanyang legacy, siya daw ang head-on na lumaban sa korupsyon. Wag nyo kaming lukuhin. Tapos pipili daw siya ng kandidato whom he can trust to continue his anti-corruption effort. Diyan sila matatalo sa 2028. Yung plataforma, si VP Sara, ang plataforma yung nakikita ko is, ipapakulong ko ang mga nagnakaw sa ating gobyerno, lalo na sa flood control. Yan ang kanyang pangako. Ano naman ang ipapangako ng Marcos Jr. administration kandidato na itutuloy namin ang ang record na most corrupt. Kaya dyan, yung election on 2028 is mag-revolve on issues on corruption na wala silang kapanapanalo. As of now, wala pa silang klarong kandidato. Sa kakamping, nandyan na Madam Leni, Senator Reza, Senator Bam. Mamili lang sila dito sa tatlo. At si Madam Leni ang medyo malakas. Kaya lang tatalunin pa rin sila ni VP Sara. Sa administrasyon, wala lang. Si John Vic Rimulya lang ang nagsasalita. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa Panimalay ni Ramil Sambalon din sa Upper Kalapat, Barangay Tagbak, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop o mo ni siya ang gitabangan og yero. So mo ni ang pag-atopan karon. Kay yang atop tapal lang gyud. So muna ni ang kadako sa mga buslot og nangagisi na gyud ang iyang atop nga trapal lang. Og mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis kataas. O mo na ni ang makita sa gawas nga bahin. Og karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Una, salamat gid kayo ang nagtabang sa asin kay napulian na gid ang among balay nga trapal. Na ilis na rin kay napulo na good ni kabulan. Napulo na to kabulan imong trapal. O napulo na wa pa na ilis di. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo karon nga natagan ko hero.
Salamat gid og dako kay napanalanginan mi nga natagan mi karon. Salamat. Gid sa Ginoo. Salamat. Adlaw nga natagan gid mi sin. Salamat kaayo.